eh, yung nasa Catholic pa ako, hindi ko alam, hindi ko nalelearn yung mga verse. Pero nung nasa ano pa ako, nung nasa baptist na ako, alam ko na paano magbasa ng Bible, paano maghanap ng mga verse, ng mga ganyan. Tapos yung sa ano, yung sa Catholic, yung ano nila, yung pagbaptize is ganun lang, di ba? Pero kung nasa Bible, dapat magpapautismo ka talaga sa tubig. Yun. Tapos kung nagpapautismo ka na sa tubig, ibig sabihin, life with Jesus ka na. Sa Catholic, kilala naman natin si Jesus Christ, di ba? Pero dito ate, nagsisimba ko sa Catholic. Oo. Pero para sa akin kasi, walang religion. Oo. Pagdating na natin dun sa pag salvation na is hindi ka na magdadala ng religion mo, kundi sarili mo na lang. Yun. Dapat kung nagsisimba ka, naniniwala ka na mapunta ka sa langit talaga. Kasi kung nagsisimba ka lang tapos hindi ka naniniwala na mapunta ka sa langit, huwag ka na magsimba, di ba? So dati rin, tama si ate, dati rin Catholic kami. So, sa akin ang difference lang, so kilala ko na si Jesus Christ noon pa. Oo, pero talaga? Pero parang kilala ko lang siya sa pangalan. Pero nung naging born again Christian ako, dun ko siya nakilala ng gusto na para talagang kapatid, para talagang father, para talagang savior talaga. So, iba lang yung pagkakakilala. Tapos, kasi ang mahirap nito, sabi, ito, nakasulat sa verse, di ba? Basahin natin, di ba? Sabi niya, sapagkat kamatayan ang kabayaran sa kasalanan. Kasi ako rin naman, hindi ko naman matatanggi, nagkakasala pa din talaga yun. Oo. Sino ba naman tao hindi nagkakasala, di ba? Wala kong perfecto. Nobody's perfect. Sapagkat kamatayan ang kabayaran. Ang ibig sabihin ng kamatayan is hell. Oo. So, ibig sabihin, pag nagkakasala ka, hell yung punta mo. Kaya nagkakasala Pero naman. wala naman tao, hindi naman ako naniniwala na walang taong walang Totoo. kasalanan. Lahat naman. Ayan, kaya yung kasunod, ngunit ang walang bayad, meaning free, merong free, na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Meron daw free na binibigay ang Diyos na buhay na walang hanggan, meaning eternity, meaning Everlasting heaven. life. Oo. So yun pala, meron palang libre libre na binibigay sa God na heaven. May kasunod na line sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. So ibig sabihin, binibigyan niya tayo ng pagkakataon ni God na makapunta ng heaven through Jesus Christ. So ngayon ang tanong, gaano mo kakilala si Jesus Christ? Kakilala mo lang ba siya na tuwing Sunday? Kakilala mo ganyan lang? Or kakilala mo talaga na, alam mo yung kapag halimbawa may birthday na isang tao, tapos dumating ka, tingin mo, sasabihin niya ba, uy, sino to? Or pag dumating ka, uy, ano pangalan mo, te? Ano pangalan mo? Uy, April, halika! Tingin mo ba ganun yung, ano tingin niyo yung magiging reaction ni Jesus Christ pag nakita nila kayo? Ano ba, yung tipong, si April ba? Sino ba to? Or tipong, April, anak, tara, halika rito. Oo, kasi Para sa akin, pagkakita niya sa akin, kilala niya na talaga ako. Ayun. So dapat masigurado natin na yung relationship natin kay Jesus is relationship talaga. Hindi yung parang pag may problema switch off, tayo, off and on. Kasi pag may problema tayo, magdadasal tayo ng gusto. Pag wala tayong problema, masaya tayo, nakakalimutan natin siya. So, yun yung ino-offer ng church, ng River Life, is magkaroon tayo ng relasyon na taimtim kay God. So, alam mo, napakaswerte natin na mga Katoliko na kilala natin si Jesus Christ. Ang siguro kulang na lang is gaano natin siya kakilala. Yun. Ano yung klase ng relationship na meron tayo? Kilala natin siya pero hindi lubos. Kayo siguro mami sa pangalan lang. Oo. Pero yung kilala ko na kasi talaga. Lalo na pag may problema darating, diyan mo makilala talaga kung gaano si Jesus. Ako din, marami na akong pagsubok sa buhay na nalagpasan ko na alam ko na yung may problema ako, lalapit lang ako sa kanya tapos Pero mami, hindi lang tuwing may problema ka lalapit. Dapat every time. Palagi kahit mahirap at maginhawa yung buhay mo, lalapit at lalapit ka talaga sa kanya. Kasi para yan yung way Yun yung way yung i-connect mo sa kanya Yung relationship mo dapat i-connect mo. Tapos ang tanong, kailan pa magbalik?
Yun yung sabi ko palagi, kailan pa magbalik? Yung mga pangyayari na ngayon sa atin, na mga dilubyo, ganyan. Yun ang pinakita sa atin ng Panginoon na nasa revelation na tayo nasa revelation na tayo na dapat magbalik na talaga tayo sa Kanya. Ganyan. So mga parang pwedeng kumbaga parang pangitain na, di ba? Oo. Ganyan. So, yun, gusto ko sana na magkaroon din kayo ng magandang relationship. Alam mo yung nung natanggap ko si Jesus Christ, kilala ko na siya nung bata pa lang ako. Pero iba yun nung natanggap ko talaga siya na savior ng buhay ko. And syempre hindi ganun kadali kailangan magsimba sa church para talagang makilala mo. Yung iba kasi sabihin nila, magsimba-simba man pero paglabas ng simbahan magmaritis. Hindi, no. It's not the reason kahit kung nga hindi ka magsimba kasi nagmamaritis ka. Hindi, wag mo yung gawin na isang rason kaya hindi ka nagsisimba. Kasi sa ano natin ngayon is parang na-normalize na paglabas ng church, makapagmaritis tayo, makaano tayo. Hindi, wag mo yung gawin. Wag mo yung idahilan ba na hindi ka magbalik ng loob sa kanya dahil sa ugali mo nagmamaritis ka. Hindi man. Minsan kasi parang sinasabi nila na, naku, Christian, pero paglabas, marites naman, di ba? Marami talagang ganyan. Hindi, pero lahat ng tao nagkakasala. Wag natin tingnan yung tao. Ang gusto nating magkaroon is relationship kay Jesus Christ. Personally. Oo, personal. Hindi yung wag natin tingnan yung ibang tao. Kasi minsan kasi yung tao, halimbawa kami magkaibigan, tapos sabi ko, mami, yayain simba tayo. Tapos iniisip mo, bakit ako sasabay ka Cynthia na ganyan man ang ugali. Oo, kaya hindi naman nagbabago. kung kumbaga, huwag siya mag-focus sa akin. Kung gusto niya balik loob sa akin. Oo. Dapat Kasi straight. ikaw lang ang nakakaalam, 'di ba? Kahit na ganyan ang ugali mo, nagmamarites ka, pero sa gabi pagkausap mo ang Panginoong Jesus, alam mo sa sarili mo kung ano yung relationship mo sa kanya. Ano naman yan continuous naman na lagi tayong humihingi dapat ng patawad, di ba? Kasi andito pa rin tayo sa mundong ito na puno ng kasalanan, wala tayong magagawa talaga dun Worldly. Oo. So, tanong ko lang, gusto niyo ba magkaroon ng relationship na taimtim kay Jesus Christ? Kayong sagot kayo kasi Kayo, sa sarili ko. Kayo ba? Gusto niyo ba? Oo, yan. Kayo po, ate. Yun. Isa-isa ko Yes. Kayo po, ate. Opo. Kayo po. Kayo po. Uy, upo. Ako Oo. Di ba? Sino ba namang ayaw, di ba? Kasi ayaw natin mapunta sa hell. Yeah, siyempre. Oo. Gusto natin sa heaven. Ang hinihingi lang nito is relationship kay Jesus Christ. Yun lang. Kaso lang, paano? Yun ang tanong. Saan mag-start, di ba? Saan mag-start? Ako, kung wala ang church, wala. Hindi ko alam. Kasi yung church, tinuturuan niya tayo. Nire-remind niya tayo lagi. Kasi marami din nagsasabi na magpe-pray lang kasi ako sa bahay. Pero iba talaga pag nasa church ka o at sa bahay. Tsaka isa pa, mayroong mga kaibigan na Kristiyano. Again, nagkakasala rin yung mga yon. Pero pag napapalibutan ka ng mga tao na lahat kayo gusto nyong manatili sa presensya ni God, yun kumbaga parang yun yung papupuntahan mo, di ba? So, okay lang ba mga ate na na pag-pray ko kayo? Uy, honey. Sige po. Ha? Tara, pwede ba tayong maghawak kamay? Oy, yung kamay niyo, huwag daang buhangin. Sige lang. Pasensya na yung aso Tatayo namin po eh. ba kami? Hindi, okay lang. So, sundan nyo na lang ako na magdasal. So, okay. Panginoong Jesus, sundan nyo na lang po ako. Ako po ay nagkasala sa inyo. Patawarin niyo po ako sa aking mga kasalanan. Tinatanggap ko kayo bilang savior ng buhay ko. Savior ng buhay ko. Gusto ko po kayong makita sa langit. Gusto ko po kayong makita sa langit ko. Maraming salamat at binigyan mo kami ng pagkakataon na makapunta sa langit. Maraming salamat at binigyan mo kami ng pagkakataon makapunta sa langit. Lord, gusto kong magkaroon ng magandang relationship sa iyo. Lord, gusto kong magkaroon ng magandang relationship sa iyo. Lord, tulungan mo ko na makahanap ng pamilya, kaibigan na magdadala palapit sa iyo. Lord, tulungan mo ko ang panghahanap ng pamilya, kaibigan na maglalakay sa iyo. In Jesus' name.
Kasi yung iba sa inyo malayo sa Pasir Ris. Diba? Kung madaan kayo sa Pasir Ris, welcome kayo sa Riverlife. Diyan lang yan sa gilid lang. Siguro ibibigay ko yung ano. Yung address. Yung address, ha? Di ba may kaibigan ka mo na ano? O, di ba? Yan. Okay din kung saan yung convenient kayo. Oo. As long na mayroon kayong Every community. Sunday po to. Oo. Kasi ang masaya lang dyan, puro kami Malapit mo Pinoy. sa Martin. Ayun sa binabaan namin. Ayun po yan. Ha? May bus sa MRT. Papasok. May 5 po. May 5 po. May libre na bus. 11:30. Oo. Lilip tayo tapos gawa tayo ng last na. May libre na bus actually. Ano baka gusto niyo, bigay ko ba yung number ko? Para i-message niyo ako kung pupunta kayo. Pwede po. Ikaw may yung Sige. dito na lang po. Hindi, kunin ko yung number niyo na lang. I-text ko na lang kahit isa o dalawa. Si Mami kasi may busy po. Si Mami na lang kasi may GSM Oh, ikaw pala. Kuminsan nagsabay-sabay lang. Kuminsan April ba? April ano? Try nyo lang. Yan po yung nanay namin. 55. April. Ayan, meron kami dito. Ano mga ate? Mamaya pag-tuloy nyo ha, mag-pray ng maigi. Sige po. Mag-pray ng maigi na ano na. Mas yung relationship natin ay mag-pray. Bunso, sumusunod siya sa'yo. Inabol niya si Stitch. Maraming salamat. Sige po, thank you po. Thank you po. Boys on 1FM 91.3. It's Lynette with you, and still to come something fragile. So hang on Yeah. there. Also, as promised,